tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Tatlong tripulante ang iniulat na malubha ang pagkakasugat matapos atakehin ng isang hindi pa natutukoy na drone ang isang malaking barkong pangkargamento malapit sa estratehikong daungan ng Novorossiysk sa Russia. Ayon sa opisyal na pahayag ng Awtoridad Pandagat ng Turkey, naganap ang marahas na insidenteng ito sa Black Sea, kung saan mabilis na rumesponde ang mga pangkat ng pagsagip upang mailigtas ang mga biktima mula sa panganib. Ang barkong Nadezhda, isang kilalang roll-on, roll-off na sasakyang pangkargamento, ay naglalayag mula Novorossiysk patungo sa hilagang daungan ng Samsun sa Turkey nang bigla itong salakayin. Ayon sa mga ulat, naganap ang pag-atake sa layong 20 milyang pandagat mula sa baybayin ng Novorossiysk. Nagdulot ito ng malaking pinsala sa estruktura ng barko at matinding takot sa mga tripulante. Dahil sa tindi ng pinsala, agad na inilikas ang lahat ng 22 tripulante ng barko patungo sa isang ligtas na lugar sa Russia. Kabilang sa mga nailigtas ang 3 tripulanteng nagtamo ng malulubhang sugat at nangangailangan ng agarang operasyon at atensyong medikal. Mabilis ang naging koordinasyon ng mga lokal na awtoridad upang matiyak na walang maiiwan sa loob ng nasusunog na barko sa gitna ng gabi. Patuloy pa rin nagliliyab ang unahang bahagi ng barkong pangkargamento na Nadezhda habang isinusulat ang balitang ito. Nahihirapan ang mga bumbero at mga sasakyang pandagat na kalahok sa pagsagip na apulahin ng apoy dahil sa masamang lagay ng panahon at sa banta ng iba pang posibleng pag-atake sa rehiyon. Ipinakikita ng sitwasyong ito ang matinding panganib na kinakaharap ng mga komersyal na barkong dumaraan sa mapanganib na bahagi ng Black Sea. Sa kasalukuyan, hindi pa rin matukoy kung aling grupo o bansa ang may pananagutan sa pag-atake sa barko. Wala pang opisyal na pahayag o pag-ako ng responsibilidad mula sa alinmang panig na lalo pang nagpapataas ng tensyon sa pagitan ng mga bansang nakapaligid sa rehiyon. Ang kawalan ng pag-ako ng responsibilidad ay nag-iiwan ng maraming tanong sa mga eksperto sa seguridad at militar sa buong mundo. Matagal nang itinuturing ang Black Sea na isang mapanganib na sona ng tunggalian, lalo na mula nang magsimula ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ang Novorossiysk ay isa sa mga pangunahing daungan ng Russia para sa pagluluwas ng langis at butil. Dahil dito, ang anumang pag-atake sa lugar ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pandaigdigang merkado at sa daloy ng mga pangunahing kalakal sa buong mundo. Sa opisyal na pahayag ng Awtoridad Pandagat ng Turkey, mariing kinundena ang pag-atake at binigyang diin ang kahalagahan ng kaligtasan ng mga sibilyang tripulante. Sinabi ng ahensiya na patuloy itong nakikipag-ugnayan sa mga awtoridad ng Russia upang subaybayan ang kalagayan ng mga nasugatang tripulante at ang kaligtasan ng natitirang kargamentong nasa loob pa rin ng nasusunog na barkong. Nadezhda. Ang Nadezhda ay kilala bilang isang mahalagang barkong pangkargamento na nagdadala ng mga sasakyan at iba pang mabibigat na kargamento sa pagitan ng Russia at Turkey. Ipinakikita ng pagkakapinsala nito na maging ang mga komersyal na sasakyang pandagat ay hindi ligtas sa lumalalang labanan sa rehiyon. Nagdulot ito ng matinding pangamba sa mga kumpanya ng pagpapadala na regular na nagpapadaan ang kanilang mga barko sa rutang ito. Muling naging sentro ng talakayan sa United Nations at iba pang pandaigdigang organisasyon ang seguridad sa mga ruta ng paglalayag sa Black Sea. Ipinakikita ng insidenteng ito na ang mga naunang kasunduan para sa kaligtasan ng mga komersyal na barko ay unti-unting nawawalan ng bisa. Maraming bansa ang nananawagan ngayon para sa mas mahigpit na proteksyon sa mga inosenteng tripulanteng nagtatrabaho sa karagatan. Hindi ito ang unang pagkakataong naging biktima ng pag-atake ng drone ng isang komersyal na barko sa rehiyon. Sa nakalipas na mga buwan, ilang pag-atake gamit ang mga drone sa dagat at himpapawid ang naitala. Nagdulot ang mga ito ng pinsala sa mga infrastruktura ng mga daungan. Ipinakikita ng patuloy na paggamit ng ganitong teknolohiya ang isang bagong yugto ng makabagong digmaan na direktang nakaaapekto sa pandaigdigang kalakalan. Nagpahayag din ng matinding pagkabahala ang ilang mambabatas sa Pilipinas dahil sa presensiya ng mga Pilipinong marino sa mga barkong naglalayag sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bagamat wala pang ulat kung may Pilipino sa Nadezhda, nananatiling pangunahing prioridad ang kaligtasan ng mga tripulante sa Black Sea. Patuloy na binabantayan ng Department of Migrant Workers ang sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Dahil sa pag-ataking ito, inaasahang muling tataas ang bayad sa siguro ng mga barkong naglalayag sa Black Sea.
Ang pagtaas ng gastusin sa operasyon ay maaaring ipasa sa mga mamimili at magdulot ng pagtaas ng presyo ng mga inaangkat na produkto tulad ng trigo at langis. Ang epekto nito ay maaaring maramdaman hindi lamang sa Europa kundi maging sa mga bansa sa Asya, kabilang ang Pilipinas na umaasa sa pandaigdigang kalakalan. Ang Turkey bilang tagapamagitan at bansang kumokontrol sa Bosphorus Strait ay nahaharap sa matinding hamon kung paano babalansehin ang ugnayan nito sa Russia at Ukraine habang pinoprotektahan ang sarili nitong interes sa kalakalan. Ang daungan ng Samson na destinasyon sana ng Nadezhda ay isa sa mga pangunahing daanan ng kalakalan ng Turkey sa Hilaga at ngayon ay direktang naaapektuhan ng nagpapatuloy na tensyon sa karagatan. Iminumungkahi ng maraming eksperto sa seguridad pandagat na lagyan ng mga sistemang panlaban sa drone ang mga komersiyal na barkong dumaraan sa mga lugar na mataas ang panganib. Gayunman, nangangailangan ang ganitong hakbang ng malaking pondo at masalimuot na prosesong legal dahil sa mga pandaigdigang batas tungkol sa pag-aarmas ng mga komersiyal na barko. Lalo nitong pinahihirap ang paghahanap ng mabilis at mabisang solusyon sa krisis. Sa kasalukuyan, sumasailalim sa masusing gamutan sa isang ospital sa Russia ang 3 tripulanteng malubha ang pagkakasugat. Ayon sa mga ulat medikal, nagtamo sila ng mga paso sa katawan at mga sugat mula sa mga piraso ng metal na tumalsik sa pagsabog ng drone. Patuloy na ipinagdarasal ng kanilang mga pamilya at ng buong komunidad ng mga marino ang mabilis nilang paggaling mula sa trahedyang naganap sa gitna ng karagatan. Samantala, hinigpitan ng militar ng Russia ang seguridad sa paligid ng daungan ng Novorossiysk matapos ang insidente. Nagpakalat ito ng karagdagang mga sistemang panlaban sa himpapawid at nagsagawa ng mga pagpapatrolya upang maiwasan ang mga susunod pang pag-atake. Ang Novorossiysk ay isa ring kritikal na himpilan ng Black Sea Fleet ng Russia, kaya napakahalaga ng seguridad nito para sa depensang militar at ekonomiya ng bansa sa rehiyon. Bagamat walang direktang ebidensiya, naghihinala ang maraming analista na ang pag-atake ay bahagi ng mas malawak na opensiba sa Black Sea. Patuloy na lumalawak ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine mula sa lupa patungo sa estratehikong karagatan, kung saan ang mga daungan at barkong pangkalakalan ay maaaring maging mga target upang mapahina ang ekonomiya at supply ng kalaban sa mahabang panahon. Muling nananawagan ang pandaigdigang industriya ng pagpapadala ng kargamento para sa pagtatatag ng isang ligtas na daanan para sa mga sibilyang barko. Binigyang diin ng International Maritime Organization na hindi dapat maging biktima ng mga tunggaliang geopolitikal ang mga sibilyang tripulante at dapat igalang ang kanilang pagiging neutral sa ilalim ng umiiral na mga batas ng digmaan sa karagatan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, inaasahang maglalabas ng karagdagang detalye ang mga pamahalaan ng Turkey at Russia tungkol sa uri ng drone na ginamit sa pag-atake. Makatutulong ang pagsusuring ito upang matukoy ang pinagmulan ng pag-atake at makabuo ng mas mabisang depensa para sa mga susunod na paglalayag ng mga komersyal na barko sa mapanganib na bahagi ng Black Sea sa mga darating na linggo at buwan. Mananatiling nakatutok ang ating himpilan sa mga susunod na ulat tungkol sa kalagayan ng mga tripulante at sa magiging reaksyon ng pandaigdigang komunidad sa panibagong banta sa seguridad sa karagatan. Isang mainit na balita mula sa gitnang silangan. Patuloy na lumalawak ang kontrol ng militar ng Israel sa Gaza Strip sa pamamagitan ng pag-usad ng tinatawag na Yellow Line o linyang nagmamarka sa hangganan ng kontroladong zona. Ang hakbang na ito ay nagbunsod ng panibagong malawakang paglikas ng libu-libong residenteng Palestino na dati nang nawala ng tirahan. Sa ulat na ito, ating susuriin ang epekto ng gumagalaw na hangganang ito sa buhay ng mga mamamayan. Ayon sa mga lokal na residente at opisyal, hindi bababa sa 6 na pangunahing lugar sa Gaza ang nakaranas ng pag-usad ng linyang ito sa mga nakalipas na araw. Kabilang dito ang distrito ng Zaytun sa Gaza City, Deir al-Balah, Khan Yunis, Tufa, Shejaya at ang hilagang bahagi ng Rafah. Ang bawat pag-usad ay nagdudulot ng matinding takot at kaguluhan sa mga komunidad na nagsisimula pa lamang makabangon mula sa mga nakaraang pambobomba. Ang tinatawag na Yellow Line ay pisikal na kinakatawan ng mga dilaw na bloke ng semento. Nagsisilbi itong palatandaan ng lumalawak na zonang militar ng Israel. Ang linyang ito ng demarkasyon ay unang itinatag sa ilalim ng isang kasunduang pinamagitan ng Estados Unidos noong Oktubre. Subalit sa halip na manatili sa itinakdang lugar, ang mga dilaw na bloke ay patuloy na inililipat papaloob sa mga natitirang lugar na tinitirhan ng mga sibilyan.
Sa distrito ng Zaytoon, makikita ang malungkot na tagpo ng pag-alis ng mga pamilya. Isa sa kanila si Asim Daula, isang residenteng abalang nagkakarga ng mga kutson at bag sa isang truck habang nakatayo sa di kalayuan ng mga bagong inilagay na dilaw na bloke ng semento. Ayon kay Daula, ito na ang ikapito o ikawalong pagkakataon na napilitan silang lumikas ng kanyang pamilya mula nang magsimula ang digmaan dahil sa mga kautusan ng Israel. Ibinahagi ni Daula ang bigat ng kanilang sitwasyon habang inaayos ang kanilang mga natitirang ari-arian sa gitna ng mga guho. Sinabi niyang napakamapanganib ng manatili roon dahil sa walang humpay na aktibidad ng militar ng Israel. Inililikas namin ang aming mga gamit dahil inusad na ng mga mananakop ang Yellow Line hanggang sa Sala Aldin Street, pahayag niya na nagpapakita ng kawalang katiyakan tungkol sa kanilang susunod na patutunguhan. Upang higit na maunawaan ng konteksto, ang linyang ito ay bahagi ng mas malawak na usaping pangkapayapaan. Noong nakaraang Oktubre, naglatag si Pangulong Donald Trump ng isang plano para sa Gaza na naglalayong ihinto ang malawakang labanan matapos ang 2 taon ng mapaminsalang digmaan. Ang digmaang ito ay sumiklab matapos ang nakamamatay na pag-atake ng grupong Hamas sa katimugang bahagi ng Israel na ikinasawi ng maraming tao. Ang naturang planong pangkapayapaan ay naglalaman ng mahahalagang kondisyon gaya ng pagpapadala ng tulong na makatao, pagtatatag ng isang administrasyong sibilyang Palestino, pag-aalis ng mga armas ng Hamas, at pag-alis ng mga tropang Israeli mula sa Gaza. Nilalayon din itong magpadala ng pandaigdigang puwersa upang mapanatili ang seguridad sa rehiyon, gayunman ang pagpapatupad ng mga probisyong ito ay nabulilyaso. Sa kasalukuyan, nagbabanta ang mas malalang krisis dahil sa kawalan ng pag-unlad sa mga pag-uusap. Noong huling bahagi ng Abril, kontrolado na ng Israel ang tinatayang 64% ng buong teritoryo ng Gaza. Dahil dito, halos lahat ng 2 milyong residente ng Gaza ay nagsisiksikan sa isang napakakitid na bahagi ng baybayin na nananatili sa ilalim ng kontrol ng Hamas. Marami sa kanila ang naninirahan sa mga sirang gusali at pansamantalang silungan. Lalo pang naging masalimuot ang sitwasyon dahil sa mga pahayag ng pamunuan ng Israel. Noong ika-28 ng Mayo, hayagang inihayag ni punong ministro Benjamin Netanyahu na layunin ng Israel na palawakin ang kontrol nito hanggang sa 70% ng buong teritoryo ng Gaza. Ang planong ito ay unti-unting isinasakatuparan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-atake at pagsakop sa mga bagong lugar. Sa kabilang banda, nananatiling matatag ang pagtanggi ng Hamas na isuko ang mga armas nito at sumailalim sa proseso ng pag-aalis ng sandata. Ang matigas na paninindigan ng magkabilang panig ang patuloy na nagpapanatili sa marahas na siklo ng labanan, habang nagpapatuloy ang mga diplomatikong pagtatangkang lutasin ang krisis, ang mga ordinaryong mamamayan sa Gaza ang patuloy na nagdurusa at nagbabayad ng napakataas na halaga sa bawat araw na lumilipas. Sa nakalipas na 10 araw, naging mas agresibo ang pag-usad ng mga dilaw na bloke ng semento sa iba't ibang bahagi ng Gaza. Kinumpirma ng mga residente mula sa Deir al-Bala at Khan Yunis na bigla na lamang lumitaw ang mga bagong palatandaan malapit sa kanilang mga bakuran. Ang mabilis na pagbabagong ito sa mapa ng militar ay nagdulot ng matinding pagkataranta at muling nagtulak sa libu-libong pamilya na iwan ang kanilang mga pansamantalang tirahan. Ayon sa mga panayam ng Reuters sa 7 magkakaibang residente, nakatanggap sila ng mga babala bago ang pag-usad ng militar. Ang mga babalang ito ay ipinadala sa pamamagitan ng mga mensaheng teksto sa telepono o ipinaabot gamit ang mga megaphone na nakakabit sa mga drone ng Israel. Ang ganitong makabagong paraan ng pagbibigay babala ay nag-iiwan lamang ng ilang oras para makapag-impake ang mga pamilya. Naglabas naman ng opisyal na pahayag ang militar ng Israel o ang Israel Defense Forces hinggil sa isyong ito. Ayon sa the IDF, nakatalaga ang kanilang mga tropa sa Gaza upang protektahan ng Israel laban sa mga pag-ataking terorista. Sinabi rin nilang ang paglalagay ng mga dilaw na bloke ay isang malinaw na paraan upang markahan ang kinakailangang ligtas na distansya at maiwasan ang hindi inaasahang engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at sibilyan. Dagdag pa ng IDF, ang kanilang depensibong posisyon sa lugar ay binubuo ng isang sonang pansiguridad, mga pisikal na harang, mga sopistikadong kagamitang pang-intelihensiya, mga teknolohikal na pamamaraan at patuloy na operasyon ng kanilang mga sundalo. Ngunit para sa mga residenteng Palestino, ang mga depensibong hakbang na ito ay nangangahulugan ng unti-unting pagkawala ng huling natitirang espasyong maaari nilang tirhan ng payapa. Para sa karamihan ng mga mamamayan sa Gaza, ang proseso ng paglikas ay naging pamilyar, ngunit masakit na bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay.
Paulit-ulit nilang tinitipon ang anumang gamit na nakaligtas mula sa mga nakaraang paglikas, ilang piraso ng kumot, mga kaldero at mga bag na gamit ng mga bata sa paaralan. Madalas silang naglalakbay sa dilim ng gabi patungo sa mga lugar na idineklara ng militar ng Israel bilang ligtas, ngunit wala pa ring katiyakan sa kanilang kaligtasan. Sa gitna ng mga gumuhong gusali sa Zaytun, makikita ang ina ni Daula na si Sami. Sa kabila ng kanyang edad at hirap sa paglalakad, pilit niyang tinatahak ang mga labi ng kanilang tahanan upang maghanap ng anumang bagay na maaari pang pakinabangan. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga tipak ng basag na semento ay nagpapakita ng kanyang katatagan, ngunit kasabay nito ang matinding pighati sa pagkawala ng lahat ng kanilang pinaghirapan. Bakit ako aalis? Lumapit na sila at inilagay nila ang yellow line dito. Noong isang araw, binomba nila ang bahaging iyon kaya napilitan kaming lumikas. Umiiyak na pahayag ni Sami. Ang kanyang mga salita ay sumasalamin sa kawalan ng magagawa ng mga sibilyan sa harap ng makapangyarihang puwersang militar. Sila ay naging mga biktima ng isang digmaang wala silang direktang kinalaman, ngunit patuloy na sumisira sa kanilang buhay at kinabukasan. Kinumpirma rin ng mga pandaigdigang ahensya ang malubhang sitwasyon sa Gaza. Sa isang opisyal na pahayag noong ika-20 ng Hulyo, iniulat ng United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs o OCHA na ang kautusan ng Israel na lumikas ang mga residente sa Zaytun ay pumilit sa 30 pamilya na iwan ang kanilang mga tolda. Kalaunan, ang mga toldang ito ay sinira rin ng mga bulldozer ng militar ng Israel. Habang ang mga truck na puno ng mga lumang kagamitan ay dahan-dahang umaalis, isang bata ang naglalakad sa tabi ng mga dilaw na bloke ng semento na nakabaon sa mga guho. Haharapin na naman ng mga pamilyang ito ang isang mahaba at walang katiyakang paglalakbay. Ayon kay Daula, ang buong digmaang ito ay puro na lamang paglikas. Hindi ka pwedeng manatili kahit saan ang hindi ka sinasabihan ng Israel na umalis dahil papasok sila roon. Sa pagtatapos ng ating ulat, nananatiling madilim ang hinaharap para sa mga mamamayan ng Gaza habang patuloy na umuusad ang yellow line. Ang patuloy na pagliit ng mga lugar na maituturing na ligtas ay naglalagay sa milyon-milyong buhay sa matinding panganib.